Di ba? Meaning, hindi para pagpasyahan niya yun. Ang nais ko lang sana, dahil nga tila naging issue ngayon, sige, may mga ganyang pag-amin, sige, under oath. Ulitin ko, bakit yung mga pulis ang may kaso at yung mga nasa taas na di umano nag-utos ay wala? So sana, yung mga biktima, dahil sa pag-amin, kasi sa dulo, kailangan mo pa rin na magrereklamo. Kahit gustuhin ng sino man sa inyo magsampa ng reklamo sa napakinggan nyo kahapon, laban kay Pangulong Duterte, you are still not a party in interest. Ang party in interest, ang pwede maging complainant ay pamilya ng biktima. Sana hindi matapos sa paglalahad sa komite. Sana idiretso nila sa pagsampa. Parehas na lang nung kay Pastor Kibuloy. Sana yung mga testigo nandun, dahil apparently hindi silang lahat ay nagsampa na ng kaso. Tumestigo lamang sa komite. Sana wag silang tumigil doon, idiretso nila sa pagsampa ng kaso. Hindi naman dapat end all be all yung nakapagsalita sa hearing under oath. Dapat sana ituloy nila sa pagsampa ng kaso. It works both ways. Para mabigyan din ng pagkakataon yung akusado na sumagot, magpaliwanag at komprontahin yung testigo laban sa kanya. Okay, Sandra, no more. May Ann. Sir, And then business. like sinasabi niyo kanina na malamang lahat ng sinabi ni Pangulong Duterte under oath ay first step niya to what? Hindi, yung pag-ako niya ng responsibilidad. First step niya to what? Unang hakbang pa lang siguro yun sa pag-ako ng responsibilidad. Kasi gaya ng tinanong nyo kanina, di ba? Ano ngayon? Di ba? Nakakulong na nga yung mga pulis na kinasuhan. Natanggal na sa serbisyo. Hindi ko alam. At ulitin ko, natuto na akong wag pangunahan sa kanyang mga gagawin si dating Pangulong Duterte. Hintayin na lamang natin at magkomentary na lamang tayo pagkatapos. Sir, for soundbite lang, yung mga, hindi lang kay Pangulong Duterte, lahat ng sinasabi ng resource persons under oath sa Senado ay pwede pong gamitin pag may magsasampa ng kaso. Yes. So, Pwede rin nilang gamitin sa depensa nila for that matter. So, dun sa observation nyo na bakit yung mga nasa baba may kaso, yung nasa taas wala, sino mga dapat magpaliwanag tungkol doon? Anong ibig sabihin mo sino dapat magpaliwanag? About DOJ? Ba't hindi nyo kinasuhan yung mga nasa taas? Mga maliliit lang ang nakasuhan? Hindi. Sinagot ko yun kaugnay ng pagkuha niya ng responsibilidad na siya lang at siya lang dapat ang managot. Pero nakasuhan. Kasi ang nangyayari, tila hindi naman ganon. Tila ang nananagot ay yung mga pulis sa baba. Di ba may nabanggit? Puro mga PMA yan. Magagaling yan, matatalino yan. Hindi naman lahat ng kapulisan natin ay graduate ng PMA. At hindi naman lahat ng kapulisan natin ay pareho yung pagkakaintindi. Kaugnay nung neutralize. Kasi sa totoo lang, ang tatapang gamitin yung salitang neutralize, ipapaliwanag, ilang taon ang nakalipas na, to be exact, 5 years after, doon palang ide-define sa manual. So, pag Kung ang intention naman talaga ay, hindi, ang ibig sabihin namin dyan, hulihin, pag nanlaban, you have to defend yourself. Then why can't they put that? Why did they not put that? Tama yung punto ni Attorney Chel Jokno kahapon. De yun sana ang nilagay. na term. Kasi tuloy, ang interpretasyon, sige, yung mga dating PNP chief nagsabi, hindi yan ang ibig sabihin namin. Ang daling sabihin nun ngayon eh. Sinabi ba nila noon? Yan din ba yung pag-unawa ng mga polis noon? Magandang matanong, yung mga polis na nakakulong ngayon at kinasuhan, na-dismiss, yan din ba yung pag-unawa nila ron? So, baka iba interpretation, patayin. Di ba nga, hindi mo naman gagamitin nga dapat yung mga ganong salita because may duda eh. At the very least, kung hindi man yun ang ibig sabihin nun, may duda. Gusto mo bang may duda o wala? Tapos yung mga salitang binibitiwan pa noong mga panahong yon na hindi under oath ay patayin, barlen, shoot them. Paano mo i-interpreta yun? Okay, related muna. Business matter na yan. So anyway, the point I'm driving at is this. Kaugnay ng katanungan mo kanina, Sally,
ayaw kong pangunahan kung anong gagawin na sunod ni Pangulong Duterte. Sapat na siguro na kahapon, inako niya yung responsibilidad at proud siya doon. At hindi niya kinakahiya yung bagay na yun at lahat ng ginawa niya. So dahil inako niya yung responsibility, sabi niya, I take full legal and moral responsibility. So, pwede nang masabi na may pag-asa na ho yung mga pamilya ng mga biktima na matatamunan nila ang hustisya. Bahagi, oo, siguro. Nasa sa pamilya ng biktima yun kung sa pakiramdam nila yung makakamit na nila hustisya. Dahil yung mga aktual na pumatay, kung kilala man, ay nakakulong nga at nakapiit na. At nagtatrial sa ngayon. Okay, Yes. Ay, sorry. Marlo. Plan niyo bang mag-attend na sa next meeting tapos magtanungin direct na kayo? Actually, depende. Hindi ko alam. Meron pa Depende daw. sa chairman. You will allow it, sir, kahit budgetary leaves na. Ang tanong kung saan kukuha ng oras eh. Kasi for 2 weeks, morning and afternoon kami. 2 weeks lang naman yan. So after, Tapos undas pa itong mga darating na araw. So depende sa chairman, hindi ko pa siya nakakusap actually. Sir, kailan yung 2 weeks yung pagpasok, sir? Bilang Pagpasok. Ang schedule na ipopropose namin, although pag-uusapan pa lang sa caucus, so it's subject to change. November 5, ang sponsorship at simula ang deliberations on November 6. Pag-resume. Pag-resume. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then from November 6, 2 weeks na morning afternoon, sir. Yes. okay, Sir, this is just Thursday lang. Okay, Sa ngayon, business- Thursday lang. Bakit gusto niyo magpunta rito ng Friday? Hindi sir, hanggang Thursday lang. O, tamo kayo na ano yan? Ganon din? Ikaw nagdidikta na? Ganon? Business world. sir, this is still concerning the ICC. Yes. Can Congress invite these ICC representatives to future hearings, and do you expect the Blue Ribbon Committee to do so, sir? I don't know. It depends on the chairman. However, I just like to share the current status. We withdrew from the ICC. We are currently not part of the ICC. So magandang malaman anong status nung pag-imbita. As what? As what and what for? I would be interested to hear the answer to those questions. But I guess I leave it up to the chairman first of the committee. I leave it up to the House as well. Pero magandang masagot nila yung tanong. As what nila iniimbitahin ang ICC? Sir, going back dun sa caucus, sa resumption, ang focus nun kung papaano yung Yung schedule lang. schedule lang. Schedule lang. Pag-aagrihan yung schedule. Kasi siyempre, alam naman nila roughly this time of the year ay budget. Actually, yung schedule na ipopropose ni Senator Grace, nakita ko kahapon, ay halos pareho lang ng mga schedule sa nagdaang taon. Halos walang pinagbago. Even the agencies, with very minor differences dahil sa availability ng secretary. Dahil yung iba may mga biyahe. Ilang araw yung inallocate for the BICAM, sir? 1 week? 1 week. And then sabi niyo nga, i-open for media. Hayaan natin si Senator Grace ang sumagot niyan. Mas gusto ko siya sumagot bilang chairman. Pero doon sa initial... Kasi nung nag-finance committee chairman ako, binuksan ko yan eh. Naalala nyo, binigay ko sa inyo lahat. Proposal ng Senate, proposal ng House, BICAM results. We opened it all up. Kahit yung sinasabi, sir, na small bike, yung one-on-one. Kahit nung time ko, binuksan ko yun ha. Binigay ko sa inyo lahat ng pinagkasunduan. Kaya lang, ang problema lang